So bumaba ako ng sakyan. Parang doon, pinagod yung tapos sabi ko, sir, kung sino, baka hindi pa atras ng konti, alam ko si one way dito. Hindi ba kadaan yung mga ano. Tapos mataas agad ang bote sa akin. Ba't ako ang tatabi? Ikaw tumabi. Sabi sa akin, boss, wala naman ako naatrasan na. Kasi yung mga tricycle sa likod ko, pag yung kanto na gusto mong tumabi ako, yung mga tricycle na rin sabi ko, kasi one way na rin kadaan na yun. Sabi ko, kuya, ikaw may space ka. Katanda ko na parang hindi na kailangan tumabi. Ako na yung gigilin. Matras ka. Ayaw ka rin. Matigas ka rin. Nagkakataasan kami ng bote. That's the problem. I saw na tatlo sila sa loob. May kasama sila ng babae. Tatlo sila dala. Na medyo mapalaki ang mga tao. Medyo parang pinakamaliit sa kanila ng isa. Yung dalawa. So, parang tumanda ako sa pagiging matras ng driver. Sabi niya, one way lang dito, matras na lang, padaan mo, higaya na lang kayo. Parang pa-atras na naman sila nung ako ay a-atras na sila, may nag-misunderstand yata sa sinabi. Nag-delay ako ng expression. Kasi frustrated na rin ako, ayaw na yung gusto ko na umuwi. Galing ako sa church, nag-ayos ako ng pangkat kasi mabahal sa baba. So, gusto ko na naman umuwi kasi nagtrabaho pa ako ng ato. Pero, so, nagpakita-express ako ng frustration. Yung mukha ko, yung words. So, ano yung exact na sinasabi ko? Tumawa. Kumanin ako. Na-misinterpret niya kasi mura. Ayun o. Ba't mo ako minumura? Doon na sila bumabang na. Bumaba. So what else did I do wrong? Nung bumaba silang tatlo, the normal person, what would the normal person do? Tatlong tao bumaba sa kaya para aggressively lumalapit sila. What would the normal person do? Back away. Sige na po, sorry na po. This is the problem. The problem is, I've never been in a street fight for a very long time. I was ako sa kanila yan, kaya ng mga kapatid ko. And I'm used to fighting in the street when I was a kid. Elementary, high school, I used to fight in the street. Kaya hindi ako nakatulong ng fight. Pero, matagal na ako dito napaaway ko dito sa street. Although, yung mga ganyan, pali, MLAs, yun ang training natin. Pero matagal na ako dito. The problem is, kung normal na tao, aatras, iiwas na. Nung bumaba sila ng tatlo, ang naisip ko, kaya ko. Wrong mindset. Kaya ko sila. Pero, kailangan ko sila. Yun ang mali. De-escalation ng dapat. Nung time na yun, siguro, frustrated rin ako. Maabot tayo nito sa point na lalagay road rage. Maabot tayo sa point minsan na mahintay mo sa pero hindi lang ito kapayarahan na spirit of God. So I just stood there. Bumabas na tatlo palamit sa akin, nakatayo sa labas. Hinintay ko sa lumapit. Lumapit sa akin yung pinakamalaki. Nung lumapit sa akin, yung bag ko, yung bag ko, nasa likod yun. Nilagay ko sa harap. Ano yung nasa isip ko? Kasi ina-anticipate na baka may isang dalaman. Pero ang naisip ko naman, hindi ko naisip ko diba? So, nilagay ko sa harap, parang sakali may mag-agad sa akin ang sumaksak. Yung bag ko ng harap. Again, misinterpretation na naman siya na nilagay yung bag ko sa harap, sabi niya, bubulong makinutin. So, what did he do? Siya yung nag-affect bubulong. So, nung bumulong, talaga siya bumulong na bag, siya yung bubulong ng bagay sa bagay. Doon na ako pinakahan. So what goes in my mind that time, mali. Number one na mali. Hindi sa saan, di-escalate ko lang. Sige na sir. So, okay na po. Pasok na kayo. Ako na yung aras. Nagigit na ako. What did I do? Naging super defensive ako. Madami ito ako sa isip ko nung nakita ko yung bagay. Anong kumasa sa isip ko?
I need eliminate this guy. Ito may bagay. Kasi siya yung pinakamalaking pressure point. So, nung papalapit siya sa akin, nagkatid sa buong na bagay, pero hindi naman niya tinuloy. Ang ginawa niya, grab niya ako. Yun pala, ang gusto niya mangyari, kunin yung bag ko, naakala niya niya. Hindi ko pa alam na barangay officials. Mga barangay officials na sila. Hindi niya pakilala sa akin. Hindi sila taga sa akin, hindi sila taga barangay. Taga ibang base nila. Malaki yung barangay ko. Taga ibang base. So hindi sila taga doon. Hindi sila kilala. Hindi sila pakilala. Ang sa inyo ko nga, saan na barangay kami? Baka ay, akala ko mga civilian na, mga dali doon na nag-iisigas. Pero again, naligo pa rin doon na I'm too confident sa fighting skills ko na I think I can beat those people. So anong ginawa? Inabot niya ako dalawang beses at una tinula ko. Yung pangalawang lapit ko sa akin, I thought I found the opportunity para i-eliminate siya. Paano i-eliminate? I plan to knock him out. Ang problema, nakahawak sa bag ko. Nakagrab siya sa strap ng bag ko. So, nag-make ako ng distance, nag-throw ako ng hook punch. I was expecting na manakaw. Nahilo naman, kung tama ako, napalito. Pero, hindi tuloy. So, pagkabagsak niya, yung attention ko, nag-focus ako agad sa dalawang lalaki. Pero, ito yung kakaiba, hindi na nag-anticipate. Isang talaga na akong lalaki sa multiple na tao na sabay-sabay. Pagsunto ko doon sa isa, yung malaki, sa yung pinakamalaki. Pagsunto ko, napaluhod, nakatingin ako sa dalawa para i-anticipate yung atake, hindi lumapit agad. Tumayo na sila kasi nakita nila ng matake. Parang nagkaroon ng period sa kanila. Nalaban mo pala ko kahit mag-isa. Pagsunto ko, bumagsak sa harapan ko, ang hindi ko pa siya na-eliminate, ang attention ko agad sa dalawa. Anong ginawa niyo ngayon? Wala na attention sa kanya. Ginerhad ako. Pagka-berhad niya sa akin, malaki. Minasiwas ako ng dahil. Nung minasiwas na ako, tinry niya ako i-take down. Kung gusto niya mamunong. Hindi niya ako ma-take down. Yung ganun lang, naglalabang kami, naglalabang siya. Binabalak sa sarili ko para lumagsak. Tumutulong ko pala yun. Doon na lumakit yung dalawa, tatlo sila, pinilit ako i-take down. Hindi pa kailangan ko talaga i-take down, napaluhod siya. Pero nakaluhod na ako, nakakonsum ako, meron ako tama dito, kumama ko sa trifle, na anong bakal ng trifle. Guard na ako sa alam ko. Ang baba na ako, nag-grab yung pagbalak sa akin, yung dalawa ngayon, 3 hits lahat. Ang guard ako, guard. Kaya saan pa yun ba? Don't put your guard down. All the time, yung ilang seconds yun, suntok sila, suntok sa akin, wala akong nakaramdam ng impact. Kasi I'm properly guarded. Saka, lugod ako, nakagab isa, nakayarap ko sa akin, nakaganito. So, hindi sila makapenetrate. Lahat ng suntok. Kung suntok nila sa akin, wala akong nakaramdaman. Tingnan mo, may matama dito, may matama sa batang pero ito. So, wala yung damage talaga. What would I do next? Wrong na naman kasi habang nakakapit sa akin na nakakapit sa harap ko eh. Kasi nasa dito, pag-grab sa akin sa taas sa likod, may hagyan ko ito, sinisingin ako, o nakalunod ako, pero bago ako sa harap ko. For some reason, hindi ko naman sana ng matandaan lang ko yan, na I'm able na kumarap sa kanya para mag-check ako sa likod. So nasa harap ko yung tayo na nakasasama ko. Ang problema ko doon, mag-grab ako, ang ganyan ako, tinulak ko yung that's the time tumama sa mata. Yung isa sa musuko sa kanila, yung isa na sa kanila. Untuk dito, naramdaman ko yung tumama dito, yung malakas, tapos yung sa ngayon. Yun yung malakas sa pagkusoy. After nun, bumalik ko naman yung rage ko na lumaban. Kasi, I actually allowed it. Kasi, kinabahan ako nung nakabagsak ko yung isa na hindi nanakaw. Kasi alam ko yung training ko. Hindi ko na-eliminate yung
major threat. So, habang sinusuntok yung dalawa, parang hinayaan ko lang. Hindi na, bumanti na kayo kasi sinusuntok ko eh. Bumanti na ako. Pero kung binabangon guard ko, doon niya ako napuruan. Nung napuruan ako, ano na naman yung aking to fight back. So, doon ako nag-force para tumayo. Dalawa naman, lumab sa akin, isa may mga kasalanan ko, isa nakakawal ko naman, para i-stop ako. Pero awas kayo mo, medyo nangigil na ako, able to go out, and properly do depensa, tapos tumush, para dumistansya, para magkaroon ko yung space. Pero pagtapos ko, nag-atrasan na sila. Pag nag-atrasan na sila, ramdam ko, bamas yung mukha ko, ang ginalan ko na lang, help, afternoon. Kasi kinabahan na ako. Nakadistansya na sila. Anytime, pwedeng bumunot, marinig ako. So what I do there, as I remember, nakandaan na ako palikot sa isip ko, umas na nag-help. Uwi ako, hindi ako isakyan, nag-ask na help sa palikot ko. At yun na. So the long story short, hindi naman nagkakaroon ko. Pero text na yung barangay namin pa ngayon sa mga pisan ng barangay, hindi nag-close yung video. Uwi ako ng bahay, hindi ko na lang na salamat sa then, was I able to defend myself properly? I think the best defense na pwedeng dapat magawa natin mga pilot sa barangay. Yung ganun sitwasyon. Could I hurt them all badly if I wanted to? After we separated, I could have chased them. Start like a goal. But again, sa ganun sitwasyon, anyone would have done it. Diba? Kaya ang kasalanan ko na lang, actually pag-uwi ko, isip ako, thank you Lord na ako yung lahat. Hindi sila. The next day, nakasip yung papa ni Sensei sa kilala niya yung mga supervisor. Hindi na sinabi sa akin, hindi, napumuha nito sa mga. Unit coordinator kasi yung gusto ko. Sabi ko, tinamahan ko siya, napadunod, pero hindi ko pasiyahan ko. Sabi ko siya, kasi ikaw ang nakakilala sa kanya. Sabi mo ako, so parang nag-thank you na lang ako na ako yung sila. Okay yun. Kaya parang after nun, hindi ko na naisip na mabahol pa, magano na. Sige na, what happened. Para sa akin, sila yung mayabang, sila yung nakaaral, sila yung mali. Pero ang mali ko, hindi ko dito. Bilang discipline martial artist, yun yung number one goal natin. Okay naman ako ngayon. I don't have any other injuries. Ito lang talagang mata ko ako. Dahil ng ating days. So, mga few days, parang meron akong nakikinig sa paligid ng mata ko. Pero this is not the first time this happened to me. So, hindi lang ako nag-worry. Lahat ng family ko, yung asawa ko, gusto na ako yung hospital. But this is not the first time this happened. So, alam ko, this will just be. Pero yun yung lesson sa atin. Yung nakaral natin sa atin ng emotional discipline, sadly, I didn't practice all of it in time again. And I would say I almost lost my life. Hindi naman ako nagagawin. Pero I'm very close to being up. I'm very close to being shot dead. So, yun yung, alam ko, confident tayo. Naging overconfident ako sa fighting skills ko. Not knowing that there are circumstances sa buhay na it's not just, all the time it's not just faces and takes ang pwede punta sa'yo, dumako sa'yo. It could be nice or it could be worse. So, yes, gamitin natin ang martial arts sa competition. Sa self-defense, kung normal na tao, napunta sa sitwasyon na yun, baka hindi natin I was able to defend myself properly. I was able to block many punches. Kung bibilangin ko, hindi ko mabibilang, so around 30 punches ang sinalong ko. Yung isang binato ko,
Ang kapalit, around 30 pulses. Ang tagal din nila ako susunod, pero walang kumakalang. I was able to block almost all of the pulses. Maliban sa tatlong naramdaman ko talaga. Mata, umuso. Nung buwabali, ito muna ako para tumayo. Kaya, don't put your guard. So, dapat, nag-turtle na lang ako. Sunod na lang ako. Malaw ko sa tricycle hanggang sa tanigilan nila. Ang problema ko kasi, gusto ko mapatunayan na kayo ata sa mga awak sa akin. Again, ego. Diba? Nabalo ka, ego king. Diba? Pipi ka pa eh, kasi dati pinitin mo. Basta. Yun ang kailangan ko. So pagkakaroon ngayon, very sweet lang. Discipline of work. Sabi sa Colossians 3:23-24, sabi, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving, as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. So, ito regarding sa work, sa may mga work, pero marami sa atin din ang estudyante pa, we can apply it same way. Either work or pag-aaral, pareho lang ito. In a world that either idolizes work or resents it, the Christian views of labor is refreshingly God-centered. Sa mundo natin ngayon, di ba? Nakikita natin yung mga business, mga influencers na successful, influencers na itong negosyo mo, itong trabaho mo, kung mag-iaba. Tapos yung mga nasa corporate world, nagsasabi, ang hirap ng trabaho, ang hirap ng school, dapat, ano ang reflection sa ating mga Kristiyano? Na ang ating either pag-aaral o pag-trabaho ay nakafocus sa Diyos. Yung sabi ng verse natin kanina, whatever you do, gawin natin yun with all our heart na para sa Diyos. Pag ginagawa natin yung trabaho, pag-aaral, chores sa bahay, sa mga anak, sa bahay, pagiging anak sa inyong mga magulang, pagiging kapatid sa inyong mga kapatid, those are all works. Gawin natin para sa Panginoon dahil ginagawa natin yun as service sa ating Diyos. Bakit tayo mag-i-resent o bakit natin kaiinisan trabaho? Walang trabaho madali. Walang pag-aaral na madali sa mga nag-aaral ng trabaho. It's always hard. Pero kapag ginagawa natin sa para sa Panginoon yun, ginagawa natin yun with purpose. Sabi, work is not a curse. It was ordained by God before the whole. Sabi sa Genesis 2:15, inordain ng Diyos sa pagkatrabaho. Sabi, ba? Yung lalaki will toil the ground to get food. Yun ay utos ng Diyos ordained by God. But after sin entered the world, our labor became marked by toil and frustration. Diba si Adam, natutunan siya ng Diyos, pangalanan mo yung mga ayaw, ikaw ang mag-manage, yun yung work na binigay, it's ordained. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng problema, humirap ang trabaho, kaya sinusumpa na ng mga tao ang trabaho, pag-aaral, pag-aaral. Sabi niya, Apostle Paul, nagagamit tayo sa Colossians 3 na sinabi kanina, na yung work natin, whether manual, katulad ko, I'm a manual worker, I work with my hands. Or mental, yung mga nasa office din naman, katulad ng pag-aaral, sulat-sulat, memorization, nakikita ng tao o hindi nakikita ng tao, lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin para sa Panginoon. No, ang perspective na to, tinatransform nito yung mundane ay para nakaka-boring, nakakatamad, parang paulit-ulit na routine na trabaho na responsibilities into meaningful acts of worship. Every time na gagawin natin ito, everything we do it all for the glory of God. Kahit anong ginagawa natin, kahit anong responsibility, gagawin natin yun dahil it's an act of worship para sa atin. The discipline of work means doing our tasks diligently. Ginagawa natin ng may kasipagan, may focus. Not to please men or gain praise, but to glorify God. Ito para pupurihan ang sarili natin. Uy, ang galing niya gumawa. Uy, siya yung talent. Uy, siya yung magaling sa school. Siya yung matalino. Hindi para sa ganon, diba? Sabi, but to glorify God.
Whether we are students, employees, homemakers, mga sa bahay, or ministry workers, mga ministry, our faithfulness is in little things is noticed by our Master in heaven. Wala nang ibang nakakakita sa atin. Pero kung matapatan sa trabaho natin, sa kahit na niya sa dahil naman trabaho pa, nakikita ng Diyos. Dapat lagi natin okay. Yung discipline of prayer natin, applicable to God. Always pray without ceasing, meditating the results, lagi natin ways na Lord para sa inyo. Pag ginagawa ko, gamitin niyo ito para sa aking sanctification para sa inyo. Tayo bilang mga believers, ina-affirm natin yung Lordship ni Christ sa lahat ng parte ng buhay natin. Pag-aaral at pag-trabaho. Kasama doon yung ating mga attendance, sa trabaho, sa school, sa ating pag-aaral, study habits, yung mga chores sa bahay, nagagawa ba natin mga ayos, hindi responsibility ba tayo? At even yung attitudes natin pagpapasok na, diba? Weekends. Uy, bakasyon, diba? Kuyatan, paano yan? Or ML, kung ano yung ginagawa nyo. Tapos, Monday, pasok na naman. Ano ang attitude natin pagpapasok na? Diba? Isa na. Sana walang pasok. Pero sabi, dapat meron tayong part 2. Lord, it's gonna be a hard day again. Salamat sa pahinga last 2 days. Pero, makabuhay ako na gamit ng aking trabaho or aking pagpasok. To work heartily is not negligent. Kung ano yung pag-work, hindi yung parang binububugin sa sarili mo kung nagtatrabaho ka na maaari. It is loving obedience to the one who gave this call to us. Kung si Kristo binigay lahat tayo po yung sa atin, ano pa yung mali na bagay na gawin natin, responsibility natin at gawin natin para sa atin. Para din naman sa atin yun. Pag nag-aaral ka ba, para kanino? Pag nagtrabaho ka ba, sinong susweldo? Di ba? So, para din naman sa atin yun, pero isipin natin para sa kapurihan. Anong reflection ka din natin naman? Na kinikita ba natin yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, responsibility sa bahay as worship o as burden? I-assess natin yung sarili natin. Nagkatrabaho ba tayo may katapatan? Diba? Discipline of integrity. Kaya natin. With kasipagan, kahit na walang nakatingin sa atin, are we looking to the goal? Diba? Glorifying God and finishing what our responsibility is. Diba? Kung sino to? Gawin ko na to para matapos na to. Diba? Mapupulihan ko Panginoon sa ginawa ko at papayin na ako. Diba? Bawa assignment. Gusto ko yung assignment para tapos na yun. Trabaho. Ano ka naman tayo gawin? So, how can I get to serve Christ in my vocation of daily tasks this week? So this week, isipin natin yun. Paano kaya ako sa kaya ko? Trabaho ko. Sa ating application bilang mga followers. Tayo bilang mga followers. Discipline natin. Sabi ko sa inyo, kapag nasa bahay tayo, kahit hindi araw-araw, but at least, sabi ko, at least Wednesday. But sabi nito, at least Wednesday, let's pray. Diba? O practice natin. I believe, sila Joseph, and some other players we have, praise 3 times a week. Bakit? May goals sila. When they want to complete, they want to win. You need discipline. Walang iba nakakakita. Diba? If you do it, why? Because you have a goal. You want to glorify God. Glorifying God was one of my main motivation before when I trained. Kaya nung nag-champion ako, I always give the glory back to God. Pero noon, to be honest, may pride. Diba? Medyo may pride. Champion ako eh. Ako lagi champion. Pag champion, kami natatalo. So may hangin din yun. Eventually, natutunan ko na kailan. So, it's not about that. Anytime. So, hindi yun. Reminder sa akin. So, doctor ka. For 20 minutes, siguro 5 years. Alam mo, tatlong manong lang sa kali. So, isipin yun. So, 20 years of training will not matter if you use your skill wrongly. So, that's not where we use our skill.
Yes, we can hurt people if we want to, but that's not where we use it. Yung malayan sa akin ng Diyos yun, it requires discipline. Kasama ko, discipline of work. And this is our work as fighters. We train. Akala niyo ba ako din? Sabado lang ako nag-train. Para matulog sa inyo. Every day when I have time, I meditate, I search. Ayan, see, lagi na nagsiset na ng mga videos, ng mga techniques, pwede ituro, pwede natin apply. Kasi training, just like work, martial arts, it's a form of work. And we need to be excellent. In everything, trabaho sa school, kailangan maging excellent tayo sa lahat ng bagay na ginagawa. Bakit? Because we have an excellent God. And God has provided this. So sabi sa inyo kanina, libre na, 500 na lang, full, a lifetime membership na yun, train. Kung ayaw nyo mag-promote ng higher level, yellow lang, hindi mo gawin na uniform, pero member na kayo, kung buhay mo na. But it takes hard work. Alam nyo, paano nyo mismo, mas maraming sila sa marami. Before, naku, mas maganda mo ng pila sa amin. Lahat ng tayo sa amin is pag-nilala. Pero I'm more gracious kasi I know yung feelings mga kahit maliit pa dahil sa brain. So, kaya like na at least I did it. So yun lang, let's be serious, let's be diligent, and magkaroon tayo ng discipline sa lahat ng pag-aaral, trabaho, sa bahay, kahit mga bata, diba? Sunod sa magulang, magkaroon tayo ng discipline. Let's go tayo, bakit, let's pray. Kaya sa langit ng Panginoon, kahit po na marami ko din, salamat sa ilang bukol na naman, ilang bruises na natanggap namin niyo, tama sa ulo. And kung may tipahan sa mga katawan, written dito, Lord, help us. May what happened to me, itong nakaraan ko, kung may mga kabataan, or huwag na hindi or maging too confident I was gracefully nabigyan ng pagkakataon ng makalusot sa problema na yun. And still, tumalik sa lugar na ito ang pagpapawin sa akin na nila. But if any one of us will do it at them, gamitin yung aming takas outside. Hindi pala rin ito, nawa, hindi ko mangyari sa kahit sa bigay yung pag-doon. Sa kahit ng temptation, it's tempting for us to use our skills wrongly. Pero kung wala yung pag-ibig namin ng sama-sama ako sa mga ganun bagay. We should always escalate and go away from trouble sa aming ngayon. It's much better to live a peaceful life, polar life. Mas maganda na Lord, kahit hindi namin nagamit, kahit isang things, we still namin sa matter. Kaysa nagamit na namin itong kami nakaulit. So, help us, Lord. Kaya kami sa troubles, kaya kami sa bigyan kami ng discipline of work sa aming responsibilities sa school, sa bahay, sa aming trabaho, sa aming mga spouses, sa aming responsibilities sa aming kapatid, magulang, lahat pang ito. Nawala na ng isipin, ginagawa namin ito lahat para sa inyo, para sa inyo. Salamat sa mga magbibigay sa amin. Natin mga sa aming pag-uwi. Salamat sa alam namin mahulan, lalo ng bagyo, pero salamat pa rin ito sa inyong pagbibigan sa aming gusto. Kahit paano, kung bulungan ng mga bumong namin na babasa, Lord, we still have good for prayer. Hindi naman kami nasa kunan. Lord, kung konting bahag mo ba sa bahay, hindi pa rin kami pag-ibig. We still take the still sa aming thank you so much. We pray, kami ng bahala, kung remind sa amin na pag-aaral ng aming because Lord, protect us from the name of God. Okay. Next up.
23. Ready? The Lord is my shepherd. I shall not want. He will light down green pastures. Leading me beside still waters. Restoring my soul. Leading me in the path of righteousness for his name's sake. Yet, the hope of God is shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. Thy cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Thou wilt have the house of the Lord forever. Ready? Dojo. Go. Say, wow.